Okay, so ngayon naman pag-usapan naman natin ang pinakamatalinong senador. Kung di kayo mag-a-agree, malaking problema niyo sa buhay. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny the Bagger po uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, ito hong pinakamatalinong vlogger natin. Ay, vlogger, sorry. Edit ka muna. Erase mo na, putik na yan. Ah, sabi ni Mami Peng, sira nag-okay tayo nung una, kaso pag uwi natin, umatake si Aimee. Hindi, ako nagnaw ako eh. Ay, no, wait, ano yun? Content din yung hayop na yan. Bakit namin di ko content yan? Tsaka kung hindi natin inatake si Aimee nun, hindi tayo kumilos nun, wala na. Baka walang nanalo sa Uniteam sa totoo. Ay, walang nanalo sa Alyansa. 'Di ba? Baka yung Alyansa naging layas siya. Ay, nako po. Oh, si Rowena nandun pala rin no, sa ano, Sara resign rally. Okay, so si Robin 'yan, pinakamagaling na ano na senador. Katahimikan. Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Robin Padilla at itong si Cheese Escudero. Aminin man po ninyo sa hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako po talaga ay iritang-irita na sa mga pinaggagawa nito ni Robin Padilla, yung mga tira-tirada ni Robin Padilla kasi ilang beses na ito na nagpapakita ng kaingutan, 'di ba? Nakakayamot na sa totoo lang. Oh. So, pinakahuli po, obviously, again, this is not the first time na he was out of order. Bakit hindi man lamang kayang sabihin, saglit, ni presiding officer Cheese Escudero. Na Senator Robin Padilla, you are freaking out of order. Kasi hindi yan ang subject matter ng pinag-uusapan ngayong araw na ito. Hindi porket hawig, hindi porket kahawig doon, no? I mean, somehow related, 'di ba? Pasok na para pag-usapan diyan. Kasi dito sa ginawa niya nung nakaraan, doon sa 15th trial ni Sara, at doon sa mga nakaraan pa, yung 14, pinopromote niya si Sara, kinakampanya niya. Ano yun? 'Di ba? Para siya si Amy Marcos. Amy Marcos, inaalis ang accountability mula kay Sara. Na pirmado naman niya yung mga disbursement. 'Di ba? Pirmado niya eh. Pinipilit na sina Fajarda lang ang panagutin. Tsaka yung isa, Acosta, kawawa naman yun, himatayin na naman yun. Lang yan, yung matandang madadamay pa, di ba? So, ito naman matindi. Tignan nyo naman gaano kaingutan talaga ang mga pagtatanong na ito. Nagtanong pa. Tignan nyo ha. Sa ating pong saksi. Ay, Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa bakit Baguio? po? Irisan po. Irisan. Uy, ano naman ngayon? Maestro Paul TV, pag nakita mo po si Robin dyan sa Baguio ha, yung mahaba mong torotot, o kaya yung malaki, yung baho, pwede ba Maestro Paul TV, pagka nakita mo to, biglang bugahan nyo ng isang wrong. Diba? Parang kung makalog yung brain cells nito, tumalino ng konti eh. Nagsasayang ng oras eh. Pero in fairness, pag si Robin Padilla na ho, yung mga inaantok sa impeachment, pati yung nasa gallery, sa totoo lang, pag si Robin Padilla na, gumaganon, umaayos ng upo. Pati nga ako, nakaganon, nakislouch na ako ng ganon eh. No, Robin Padilla na oh. Uy, si Robin. Tapos ni-ready ko na yung pang-screen record ko. Nako, aatake na naman ito. Pang-viral ito. Pang-aliw, oo, pwede si Robin. Pero pag yung sa mga ganitong bagay na kaseryoso,
Hindi na ho po pwede eh. Oh. Saan po kayo nag-graduate? Sa St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High Mhm. po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Ano to, Robin? Palakasan? Palakasan para ayunan ka? Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noon pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016. Ano? Pag pinag-uusapan ng mga terorista, pinag-uusapan si Sara. O bakit? Anong ginawa ni Sara sa mga terorista? Baka inalagaan niya. Hanggang 2022. Siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative. Tingnan yung katangahan nito. Sabi niya, hindi ko na ho kayo papahirapan. Magbibigay na lang ako ng impormasyon. Tapos biglang magtatanong. Alam niyo, napansin ko lang ganito lumala yung ganito ni Robin, yung nagtatanong. Mula hunong nawala, yung abogado niya, yung payat, yung bibigote, yung pinahiya ni dating Pangulong Duterte, yung on the spot sa harap ng maraming tao para masabi lang na ano siya, na tawag dito, in control sa gabinete. Tinerminate niya yun. Yung abogado ni Robin, mabait yun. Mula hunong nawala yun, naging ganitong kalala si Robin sa totoo lang. Sino kaya bagong abogado nito? Baka yung mga OJT doon, mga researcher nito. Hindi na makontrol si Robin kung ano yung trip. I-research nyo nga ako, alamin nyo nga kung nasaan yung, kung tagasan yung babaeng witness. Alamin nga natin. Tapos mag-ano nga kayo, yung mga terrorista na yan doon sa Davao, yung mga recruitment. Di ba? Lumad schools na infiltrated. Alam niyo, tingin ko nakuha nila impormasyon na to, kila Badoy. Yung mga dating nasa NTF-ELCAC. Di ba? Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin? Feeling ni Robin, oh shit, hindi siya aware. Plus points ko to. Noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, Mhm. 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat po. Animal. Sabi tuloy nitong taga-COA. Ano ba talagang gustong sabihin nitong animal na senador na to sa loob-loob niya? Di ba? Dito pa lamang po sa punto na to dapat binanata ni Chis Escudero. Excuse me, Senator Padilla. It seems that you are out of order in the way you throw your questions. Kasi COA auditor po etong ating witnesses dito. Ang subject matter natin dito ay yung confidential funds. I understand na yan ay ginagamit na may yung pera na yan base sa Joint Circular 2015-01 na ito ay may kinalaman dapat sa national security and peace and order, ang mga activities na yan. Pero when it comes to awareness, gaya ng mga tinatanong mo, and then the responsibility of the Vice President and so on, wala itong kinalaman dito sa ating pinag-uusapan. Diba? It's a waste of time. So, kindly refresh your questions. Kaya dapat ganun eh. Dapat ganyan. And sorry, but you are out of order. Dapat ganun. Gaano ba kailap yan para bitawan yung pananalitang yan, bitawan ni Chis Escudero? Nagiging katatawanan. Wala nang katatawanan na yung nangyayari dyan sa Senado, sa impeachment eh. Si Amy naman, mag-aabogada.
Hindi na ho clarificatory. Pinipilit na. O bakit? Maliwanag naman Dapat si Paharda. At saka si Acosta. Sila yung nakalagay dun sa circular. Ang liwanag. Di ba dapat pagka ganun, sinisita na yan ni Chis Escudero. Hindi yung masyadong tameme. Sinabi ko merong 55 alternative Around na po. eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. I like this. Sabi ni Samuel Abad, komunista siya. Pero galit sa komunista. Ano ba talaga? Hindi, si Robin kasi nagpapanggap lang ito. Komunistae ang taong yan. Hindi niyo nakita. Ito nga lang yung kauna-unahang self-proclaimed komunistae na isinusuka ng mga tunay na mga komunista. Katulad ni na Attorney Luke Espiritu. Kung magdebate itong dalawang ito, sigurado ko lalampasuhin ito ni Espiritu Sus Mariosep, masisira ang espiritu ni Attorney Luke Espiritu pag si Robin Padilla kaharap nito. Sabi ni Tina. So what kung nag-aral siya sa SLU, sa St. Louis University, Boys High, Boys High School, gano'n. Kung nag-aral sa SLU sa college, expel na yung hari ng kapupuan. Madam naman kayo naman Grabe naman kayo makapanghusga. Kaya nga hindi na nga po nakapag-aral ng college kasi anticipated na ang kahantungan. Di ba? Ay, Sus Mariosep, Robin. Tuloy. 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain. Di ba? Bakit? Wala namang claim ang kampo ni Sara na ginamit nila yung yung pondo ng CF ng DepEd diyan sa mga pinagbabanggit ni Robin Padilla. O granting, kunwari lumaban si Sara talaga sa mga NFAs, sa mga corn beef. Ang usapin dito, hindi po kung paano siya lumaban. Ang usapin dito, anong ginawa niya doon sa pera na pondo para sa CF ng OVP at ng DepEd. May guidelines. Ibig sabihin, hindi po mahihirapan sa paggastos kasi merong gabay. Hindi humangangapa kasi merong gabay. Hindi nga ho sinunod diligently. Hindi po sinunod nila. 'Di ba? Ano nga sabi? Advance nga yung paggastos. Nauna yung activity. Wow, proactive. Ang husay. Hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary? Kung ako nasa pwesto ni Chis, at that juncture, puputulin ko na ang sinasabi ni Robin dito na you're out of order. Walang kinalaman yan sa paggamit ng confidential funds kontra dito sa guidelines. Kasi mga binabanggit mo, wala man lamang claim ang OVP na ginamitan nila yan ng pera ng CF. Ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito? Alam niyo yung tanong ni Robin Padilla, ito po ay perfect sa mga taga-CHED. Perfect ito sa mga taga-Department of National Defense. Tama po ba? 'Di ba? Hindi ho sa taga-COA. Po, yung DepEd po kasi is hanggang sa high high school. school. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child Pilit pa recruits. talaga 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Sus Marios. Magnify natin ang utak mo na gabinlid. Baka sakaling lumaki. Hindi pa rin. Walang laman ang kokot.
Alam niyo itong pelikula na 'to nilang dalawa, 'di ba? Akalain ba naman na walang nag-aakala po na makatotohanan pala 'to 'no? Futuristic pala ito. Ito pala isang revelasyon. Kumbaga, Walang naman. No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po, agency. oo hindi. opo. Oo at hindi lang. Pag nagpaliwanag pa kasi lalong madidisgrasya si Robin eh. Palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw nyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano Anong malay niyan sa budget? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget? Malay Na magkano niya. po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is kung mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po, yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig. Yung tungkol lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli? Na mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Ay, naku. Naku. Alam niyo, sana pinanindigan na lang niya ito ng 2022 eh. O sino ba kasi Hindi pumili? ako naniniwala na ako pag naging senador may magagawa ako. Storbo lang ako doon. Gagastusin ko lang ang pera na sayang. Sayang lang. Wala din ako magagawa. Tama, wala naman talaga siyang magagawa at pinatunayan niya po ngayon yan. 'Di ba? O tama na, tapos wala na, sakto. Tapos na. Buisit na Robin Padilla ito, no? At buisit din ito si Senator Chis Escudero. Kasi, again, sabi ko nga, gaano ba naman kailap yung you are out of order? Oh. 'Di ba? Yan o. Eh, kung anong connect, hindi ko masasagot yan. Sabi ni Mami Peng, sa lahat ng binoto ko, isa si Robin at Sarah Jinggoy Lauren, Harry Roque sa mga kabubuhan ko. Diba? Ako nga nagpapasalamat, di nakaboto ng 2022 eh. Hindi, pero unit team noon, kinokontra ko yan si Jinggoy Estrada at si Lauren Legarda. Kasi nga kay Lauren noon, sinasabi ko, eto, pro-NPA ito. Pro-komunista yan. O, di ba nga, ang dami pang na-demonetize at na-delete na mga accounts ng mga kasama nating vloggers dahil po dyan sa na-quote nila yung sinabi ni Loren. O, na gusto niya na magkaroon ng peace talks uli, na magtuloy-tuloy with the komunistae, with the corned beef. O, yung iba naman na-demonetized. Tapos, eto namang si, kaya sinabi ko na wala na, kita nyo na. Although si Loren naman ng kampanya noong 2022, hindi naman po siya talagang official na sa lineup ng unit team eh. Inadapt lang nila yon, independent candidate yan eh. Inadapt lang nila yon. Si Jinggoy naman, na official talagang bahagi ng unit team, gamit ang partido ng tatay niya, ng partido ng Masang Pilipino, ay ino-oppose ko din. Kasi sabi ko, paano nating bibigyan si PBBM ng magandang lineup ng Senado kung meron tayong ibobotong ganyan na may kasong plunder? Diba? Hindi naman siya nakalaya dahil walang ebidensya. Nakalusot siya sa plunder dahil dun sa, tawag dito, kulang yung amount. Hindi pumasok sa threshold. Oh. May mga issues sa graft. Isa pa, hindi ko gusto yung mga pinipitch niya nung kampanya na sabi niya, magkano nga yun niyo dito, minimum wage? 600 sa Metro Manila. Gagawin natin 800. At kung kakayanin pa, gagawin natin 1,000. Siyempre, palakpakan mga Pilipino.
Laki ng increase. Pasikwi-kwenta lang ang increase sa sahod. Tapos biglang kanya daan-daan ang magiging increase, 'di ba? Yung mga aktivista pinapatira na ng litid sa lalamunan kahihiyaw, 125 across the board, salary, wage hike, mga ganon, no? Salary increase or wage hike. Wala nangyayari, ang increase, 20, etneb, tapwe, o 80, di ba? Ganun lang. Sabi pa niya sa probinsya, magkano rito? Ha? 380? Ang lit! Pag ako nanalo, tataas na yan. Papantay natin ang sweldo ng mga taga-lungsod at ng mga taga-probinsya. Sabi ni Jinggoy, gagawin ko yan pag ako nanalo. Sabi ko, hindi ako naniniwala rin sa ugok na to. Yan ay pananalita para sana sa kandidato ng pampanguluhan. Kasi ang presidente lang ang may kakayanang gawin yan. Pero ang senador, kailangan ng legislation. Sana sinabi niya magsusulong ako ng panukalang batas. Hindi yung itataas natin. Kaso nga, uto-uto mga Pilipino. 'Di ba? Yung mga umaasa sa line-up, umaasa sa itinaas ang kamay. Akala nila makakahawa yon ng talino, makakahawa yon ng good governance. Oh. Kaya nung nagka-leche-leche na, wala akong pakialam. Na pinupun ako kasi hindi ko binoto At kung nakaboto man din ako noon, kung hindi kami na-assign ni Go Philippines saka ni Papa Vin sa Naga City nung election day, hindi ko talaga boboto si Loren Legarda, hindi ko rin boboto yan si Robin Padilla. Nako po, buwisit yung mga yan. Opo, tapos ko na pong matalakay yun Tapos na yung second round. Okay, I understand late yung dating sa inyo Gayang-gayo ba? So Sir Carlos Maglasa, ang talaga to, certified Marcos loyalist. Actually, he was a law student and then in 1986, nag-evaporate, pumunta ng Japan. Yan, sayang. No, Attorney Carlos Maglasang sana to, baka panapat ito kay Attorney Lorna Kapunan. Matalino yan, Sir Carlos, magaling yan. At proud ako, naka-GC ko yan. Masakit ba ulo nyo? Yung nga sinasabi ko sa inyo Huwag kayong magpa-stress, huwag kayong magpa-apekto sa kanila. Gamitin po natin silang pampasaya ng buhay. Gamitin nating libangan. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Ang laki ng bayad ng gobyerno mula sa mga buwis natin sa mga taong yan. Gawin na lang natin silang katatawanan. Makabawi man lamang tayo kaysa ma-stress pa tayo sa mga taong yan. Okay, pag-usapan naman natin itong kasunod. And again, nakikiramay po ako kina Sir Louie Escobar sa kanyang mga naulila yan, in the past few days.